Ang nakaraan. Labis ang saya nitong si Chantel dahil sa wakas ay makapasok na ito ng trabaho. Ngunit nagtapat itong si Brian sa kanya na kailangan mo na itong umalis. Magpapaalam muna ako sa iyo. Gusto ko munang hanapin ang sarili ko. Pero masaya ako dahil sa wakas may trabaho ka na. Ito ang susi ng kwarto. Sana tanggapin mo. Brian, at saan ka naman pupunta? Meron lang akong malagang gagawin at gusto kong patunayan sa sarili ko yon. Ganun ba? Kailan naman ang balik mo dito? Hindi ko pa alam, Chantel, kung kailan. Brian, bakit naman ganun? Kung kailan may trabaho na ako, mawawala ka rin. Chantel, masaya ako dahil papatunayan mo na sa parents mo. Tsaka wala pa naman tayo, hindi ba? Oo, wala nga. Hindi ka naman nanligaw sa akin eh. Paano kita sasagutin? So, meron ka rin gusto sa akin, Chantel? Oo naman. Gusto kita, Brian. Mabuti kung ganoon, at least alam ko nang nasa loobin mo. Mag-focus ka muna sa bago mong trabaho. Tsaka sa pagbalik ko, Chantel, pag-usapan natin ang tungkol sa atin. Tuloy na nga umalis itong si Brian. Samantalang nagtungo na rin itong si Chantel sa Wonju Hotel. Good morning, Sir Baron. Oh, Miss Chantel, ang aga mo ngayon ah. Sir, kailangan po dahil unang araw ko po ngayon. Oh, sige na, halika na. Samahan na kita. Papakilala kita sa mga magiging tauhan mo. Listen everyone. May nais lang akong ipakilala sa inyo. Starting today, Miss Chantel Mondragon is our new manager here. Kaya, respetuhin niyo siya. Yes, Sir Baron. Kami na po ang bahala sa manager namin. O siya, Chantel. Ituturo naman ng mga cashier dito ang dapat mong gawin. Maraming salamat, Sir Baron. Ma'am, Chantel, ako nga pala si Judy, ang kasama mo dito at magiging cashier mo dito. Huwag kayong mag-alala dahil ituturo ko sa inyo ang lahat. Pero maiba naman tayo, ma'am. Mabuti at nakapasok ka dito. Sa pagkakaalam ko kasi, kapag mataas na ang posisyon, dadaan mo na sa CEO. Pagkatapos kay Sir Baron. Alam mo ma'am, ganun kahigpit dito sa high position. Nakausap niyo rin ba ang CEO? Hindi. Si Mr. Baron lang ang nakausap ko. Tapos hired na agad ako. Kung ganun ma'am, Chantel, baka malakas ang backer mo kaya nakapasok ka na dito agad. Sa pagkakaalam ko lang, si Brian, yung kaibigan ko, ang nagpapasok sa akin dito. Brian? Parang wala naman akong kilalang Brian na nagtatrabaho dito. Maliban na lamang kay CEO Brian Green. Pero ni minsan hindi ko pa siya nakita eh. Di bali na nga lang ma'am, ang mahalaga ay nakapasok ka na dito. Tinuruan ni Jody itong si Chantel na mga dapat gawin, lalo na sa mga paperworks at iba pa. Samantalang nagkaharap naman sa unang pagkakataon itong sina Mr. Baron at Mr. Roy para pag-usapan ang kanilang partnership sa negosyo. Mr. Roy, bakit dito mo naisipang makipag-partnership sa amin? Marami naman siyang iba, hindi ba? Mr. Baron, alam niyo kasi, nakita kong maganda ang lugar na ito. Perfect sa mga bakasyonista. Kaya nag-interest ako dito na magbitiw ng 50% shares para sa inyong kumpanya. Well, kung ganun Mr. Roy, welcome to the Wonju Corporation. Isa lang ang masabi ko sa iyo dito. We are one team at kailangan magtulungan tayo. I know that Mr. Baron, that could be our responsibility. So, as company partner, kailangan mong malaman at makita ang kalakaran dito sa Wonju Corporation. Thank you Mr. Baron. But anyway, if you don't mind, dito rin ba natrabaho si Miss Chantel Mondragon? Bakit mo siya kilala Mr. Roy? Well, FYI, she's my ex-girlfriend. Pero until now, hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa na magkakabalikan kami. Mr. Roy, as your partner of this company, we don't care about your love life. But the most important, during the office hour, ay kailangan hindi mo siya guguluhin. After duty, you're free. I understand Mr. Baron. Thank you for your reminders. Lumabas na ng office itong si Mr. Roy. Sinamahan din ito ng isang matagal na empleyado. Samantalang paglabas naman ni Mr. Roy, may tumawag naman sa phone itong si Mr. Baron. Mr. Green, nasaan na po kayo ngayon? Baron, narito ako sa mansyon. Kumusta naman ang unang araw ni Chantel? Ayos lang Mr. Green.
At siya nga pala, dumating dito si Mr. Roy at gaya na napag-usapan natin, tinanggap ko na siya as a business partner. Baron, habang hindi pa ako nakabalik dyan, bantayan mo muna si Chantel hanggat maaari ikaw na muna mismo ang maghatid sundo sa kanya sa trabaho, okay? Sige po Mr. Green, ako na po ang bahala sa kanya. Makinig ka Baron ha, sa oras na may magkakamali itong si Mr. Roy sa kumpanya natin, kahit business partner pa siya natin, hindi ako magtubili na alisin siya sa ating kumpanya. Noted po Mr. Green. Tanghali noon habang kasalukuyang kumakain itong si Chantel, may biglang tumawag sa kanya. Iha, ang mami mo ito. Ma'am, bakit po? Anak, pasensya ka na sa mga nasabi ko sa'yo noon. Pero ang daddy mo, narito ngayon sa ospital. Ano po? Paano? Anak, namasukan kasi ito ng trabaho ang daddy mo. Sinabi ko naman sa kanya na huwag na dahil maedad na siya pero matigas talaga ang ulo ng daddy mo eh. Chantel, kailangan namin ng 200,000 para sa gamutan ng daddy mo. Pero wala akong mapagkunan anak. Alam mo namang nasa kamay ni Mr. Roy ang kumpanya natin, di ba? Sana matulungan mo kami anak. Sige ma'am, hahanap po ako ng paraan. Hindi na tinapos pa na Chantel ang kanyang pagkain. Akma na sana itong tumayo pero nasa kanyang harapan ngayon itong si Mr. Roy. Chantel, talagang sa lahat ng pagkakataon pinagtagpo tayo. Mukhang hindi yata maganda ang mood mo ngayon Sabi mo sa akin, baka makatulong ako. Wala, si daddy kasi isinugod sa ospital ni mami. Ano? Oo, at kailangan namin ngayon ng 200,000. Chantel, huwag kang mag-alala, nandito naman ako Tutulungan kita, pero ang kapalit nito ay magpakasal ka sa akin. Isa pa, hindi mo na kailangan trabaho pa. Ako nang bahala sa lahat. Ina-expect naman itong si Chantel na ganito ang mangyayari kapag lumapit ito kay Roy. Roy, pag-iisipan ko muna. Chantel, kailangan sa mas madaling panahon, kailan pa? Kung huli ng lahat? Kahit ngayon na mismo, ibibigay ko sa lahat ng pera ko. Roy, tatawagan kita kapag nakapag-desisyon na ako. Okay, pero ganito na lang. Mamaya pag-out mo sa trabaho, pwede bang ihatid kita sa inyo? Naku, wag na Roy. Baka nakaabala lang ako sa'yo Kaya ko namang umuwi mag-isa. Sige, ikaw ang bahala. Matapos ng buong maghapong pagtatrabaho ni Chantel ay kinuha na nito ang kanyang gamit para umuwi na. Pagbaba niya ng first floor ay may isang sasakyan ang nasa kanyang harapan ngayon. Miss Chantel, Oh, Sir Baron. kumusta ang unang trabaho mo? Sir, magaling kasi si Jody na nagturo sa akin. Pauwi ka na ba? Oo sir. O siya, sumakay ka na at ihatid na kita. Naku Sir Baron, wag na po. Nakakaya naman sa inyo. Chantel, remember, kakilala ko si Brian. Gusto kong makauwi ka ng ligtas sa inyong lugar. At saka kapag malaman niya to, paniguradong matutuwa siya dito kapag hinatid kita sa inyo. Wala na si Brian Ang sabi niya, may kailangan lang siyang asikasuhin. Kaya ako na lang mag-isa sa bahay. Ganun ba? Basta halag ka mag-ingat doon. Palabas naman noon itong si Roy mula sa parking area. Nakita niyang pumasok itong si Chantel sa isang kotse. Napagtanto niyang iyon ang sasakyan ni Mr. Baron. Ano? Akala ko ba meron siyang boyfriend? Si Brian sa buhay niya pero bakit? Nakipaglandian pa siya sa ibang lalaki at kay Mr. Baron pa? Hindi ako payag dito. Kailangan gumawa ko ng paraan. Ang aksyon para mapasa akin siya. Kailangan ko silang sundahan para malaman ko kung saan nakatira. Magiging akin ka ulit Chantel. Hindi ko hayaan na mapunta ka sa ibang lalaki. Chantel, ayos ka lang ba? May problema ka ba? Nahirapan ka ba sa trabaho mo? Hindi naman po Sir Baron. Ang totoo, nag-enjoy nga ako sa trabaho Kaya lang, Kaya lang ano? tumawag kasi si Mami sa akin. Ang sabi po, nagkasakit ang daddy ko. Kailangan ko ng 200,000 para sa kanyang gamutan. Pero saan naman ako kukuha ng ganong kalaking halaga? Isa pa, bago lang din naman ako sa trabaho. Ano? May sakit ang daddy mo? Pwede naman tayong umiram ng pera kay Mr. Green. Mabait at matulungin siyang boss natin. Gusto mo siyang kausapin?
Pero sir, nakakahiya naman po sa CEO. Subukan mo lang. Kapag pumayag siya, ibibigay ko na sa iyo yung pera. Hello, Mr. Green. Oh, Baron, napatawag ka. May sabihin ako sa iyo. Kailangan na ni Chantel ng pera para sa gamutan ng kanyang daddy. Papayaran ba natin siya ngayon? Sige, Baron, pero gusto mo siyang kausapin. Hello, Miss Chantel? Mr. Green, magandang hapon po sa inyo. Miss Chantel, kunin mo kay Baron ng pera, okay? Bago pa matapos ang kanilang pag-uusap, mukhang pamilyar ni Chantel ang boses na iyon. Hindi lang niya malala kung saan. Maraming salamat Mr. Green. Hayaan nyo, babayaran ko naman po ito paunti-unti. Huwag mo nang isipin yun, Chantel. Ang malaga ay magamot ang daddy mo. Siya nga pala, nagkaayos na ba kayo ng mami mo? Po, ano pong ibig niyong sabihin? Paano niyo po nalaman Mr. Green na may tampuhan kami sa pamilya namin? Sige na, Chantel. Kunin mo kay Baron ang pera. Sige na, bye. Dito na kaya malalaman ni Chantel na kay Brian ang boses na iyon. Kaya mga kaibigan, abangan natin ang mas naka-intense pa na kwento sa buhay na Brian at Chantel sa ating part 5. Maraming salamat po.